Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Naku po, Duterte, nabutasan at Marcoleta, nagulantang matapos pinilahan ng ating mga kawawang kababayan ang ayuda na pinamumudmod ng mga Duterte sa araw pa mismo ng Pasko na pinagmamalaki pa ng mga alipores ng mga Duterte. Abay heto, buwelta ng isang batikang broadcaster. Yan nga mga kapatid, may bigayan, may pamumudmud po ng ayuda dyan sa Davao na nangyayari po ngayon. Diyan mo makikita po kung gaano kahirap ang buhay. Kasi para sa 3 kilong bigas, para sa canned goods, para sa 150 pesos cash, galing kay Brill ito, no? Tinignan niya kung ano laman, and 300 pesos na GC, pipila ng 3 kilometers yung mga kapatid natin para sa ayuda na ganoon. At doon sila magsuspend ng Christmas Eve para po sa ayuda. Masipag na yun. Hindi lang pag Pasko, lalo na pag malapit ang eleksyon. Malapit ang eleksyon. Malapit ang eleksyon, laging may ganyan. Samantala, Kong Marcoleta nagulantang matapos ang kaliwat ka ng survey kung saan lagapak itong si Marcoleta. Abay nagreklamo na dapat itigil na itong political survey lalo pat may mga bias na hindi siya sinasama sa listahan. Kaya naman isang Marcos supporter binanatan si Marcoleta matapos ibandera ang muka kasama itong si Kibuloy. At dito naman sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna diyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng sistema eh. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, at kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. Katulad ng former President Duterte. Kung ikaw ay isang religious group, pinagmamalaki ka ng relihiyon mo, tapos yung sinusuportahan mo, mga kriminal. Pat itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC para hindi nadadamay yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino. Gawa nga ng si Marcoleta, nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Although, kailangan niya ng boto, given na din naman na iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Abay sumagot din si Kong Marcoleta tungkol sa nasabing komento na wala siyang alam bakit naisama ang kanyang muka sa tabi ni Kibuloy. Merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinahihiya daw nila ako dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor Kibuloy. Ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Nakita ko, nabigla na lang ako, pagkalaki-laking billboard. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. Pinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, nakita mo, kagigising mo lang eh. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuisit ka rin dyan eh. Samantala, Duterte nakipag-meeting sa mga ilang retired generals at AFP. May niluluto di umano, kaya naman sagot mismo ni attorney. Nakalagay, Philippine Military Academy Eagle Fraternal Chapter. Ibig sabihin, mayroong pagtitipon ng grupo na yan. May pinagawang tarpaulin, may nakalagay Christmas party. Ito ay grupo ng Eagle Fraternal Chapter, Philippine Military Academy. Mga retired na PMAers nakabilang dyan sa grupo ng Eagle Fraternal Chapter. Christmas party nila. Ang inimbitehan nilang guest of honor, nakalagay naman guest of honor, Rodrigo Duterte. Siguro yung mga leaders ng grupo na yan, mga pro-Duterte. Yan siguro. Yan yung mga organizer siguro niyan, mga pro-Duterte. Alam nyo naman sa mga ganyan, pag ang mga organizers pro-Duterte, di natural, iimbitahan nila si Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng miyembro niyan, lahat ng nandyan pro-Duterte. Yung mga key leaders lang yan. Pangalawa, hindi naman yan pagtitipon sekreto. Ano yan? Public. Kaya lang, ito kasing mga DDS, lalo na itong retired General Macanas, yung nagbablog na ang pangalan General's Viewpoint. Nakalalo na yung si Captain Dado. Gusto talaga nila magkaroon na ng kudeta. Gusto nila magkaroon na ng military, yung gumalaw na ang military. Gumalaw na rin ang tao, people power. Matagal nilang openly pinapanawagan yan. Yung people power na sasabayan ng aksyon ng military at PNP. Yun ang matagal na nilang pinapangarap. Hindi nga lang nangyayari. Ngayon, bigla, nakipag-meeting si Duterte dito, inimbitahan, Christmas party. Yung mga retired, yung mga nagbablog na general, si General Macanas, yung General's Viewpoint, taka itong si Captain Dado,
akala mo naman, ang pinag-uusapan na, parang may niluluto ng kudita. Kung luluto yan ng kudita, hindi openly ganyan. Normal lang, nasa PMA naman talaga, o mga retired generals, mayroon talaga dyan simpatisador ng Duterte. Mayroon. Ito na nga, yung retired general na si Macanas, yung retired colonel ba yun, o Captain Dado, yun, na openly pro Duterte, pro Sara. Pero, iilan lang ba sila? Iilan lang ba sila? Hindi naman nila nakukuha ang simpatsya ng mga karamihan ng mga retired generals at officials ng military. Lalo naman yung mga active, hindi sasama sa kanila, no? Kasi ngayon ang mga officials ng PNP at AFP, may kaibigan ako, tinanong ko yan, sabi ko, bakit parang ang mga military ngayon at ang PNP hindi na sumusuporta sa mga kudita? Yung katulad ng ginawa nila Gunasa noon, yung katulad ng ginawa ni Trillanes doon sa Oakwood. Sabi ng kaibigan ko, mataas na ang ranggo ng kaibigan ko na yon. General na rin yun ngayon. Sabi niya, alam mo, attorney, ayaw na namin kasi kapag sumama ka dyan, hindi naman nagtatagumpayan. Pag nabigo yan, sira na ang aming military career. O yun, sasama ka dyan, hindi naman nagtatagumpayan. Pag nabigo yan, anong mangyayari sa inyo? Court martial kayo. Tinalaunan, bibigyan kayo ng amnesty. Pero kahit naman pag bibigyan kayo ng amnesty, hindi na rin yung military career nyo, sira na rin eh. Kung sino daw ang nakaupong presidente, doon sila. Kung ano daw yung sinabi ng presidente, yun ang susundin nila. Yun din ang paliwanag, bakit nung panahon ni Duterte, sinunod nila si Duterte. Kahit hindi sila kumbinsido sa ginawa ni Duterte, imaginein mo kakampi na sa China. Yung mga drug war ni Duterte, kahit hindi sila kumbinsido, sabi nung kaibigan kong official ng military, hanggang ngayon active pa yung kaibigan ko na yun. Anong sabi niya? Hindi kami nakikialam diyan. Pag mga ganyang usapin, ayaw naming pakialaman kasi bahala na ang mga politiko diyan. Ano na kami diyan? Ayaw na naming makialam sa politika. Kasi kami mga military. Kung sinong presidente, yun ang gano namin susundin. Kung anong sinabi ng presidente na policy niya, yun ang susundin namin. Kaya itong mga maiinit ang dugo, gusto nila talagang magkaroon na ng kudita. Gusto nila people power. Halimbawa, openly namang nananawagan ng ganyan si Captain Dado, yung DDS na vlogger, si Dado, saka si General Macanas, yung The General's Viewpoint. Kaya itong pag-attend ni Duterte doon sa meeting itong activity, Christmas party ng Eagle Fraternal Chapter ng Philippine Military Academy, agad-agad nag-vlog sila Pinoy Survivor, si Captain Dado, saka si General Macanas, General's Viewpoint. Ang vlog nila, may niluluto. Sinong natatakot sa meeting ni Duterte sa mga retired generals? Ang sinasabi nilang natatakot, ang administrasyon daw ni Marcos. Kasi iisipin daw ng administrasyon ni Marcos na may kudit ang binubuo ko. Wala yan. Ang totoo lang dyan, nagiging vocal ngayon ang mga generals, retired officers ng military at PNP. Nagiging vocal sila laban sa administrasyon ni Marcos. Ginagamit nila ngayon yung issue ng impeachment ni Sara, ginagamit nila ngayon itong budget, nagiging issue nila. Nagiging vocal sila sa pag-criticize sa administrasyon ni PBBM. Pero, yan din yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, na ngayon, yung mga chat groups ng mga retired generals at officers ng PMA, nag-a-agitate sila. Inaano nila, at itong patipon na to, bahagi na yan ng kanilang ginagawang agitation. Parang pinapakita nila na, ito, may galawan ang nangyayari. Pero hindi naman magsasucceed yan. Kasi walang suporta galing sa mga military talaga, active man o retired. Mayroon lang ilan na very vocal, o sabi ni Jerry Nisperos, laos na ang military adventurism. Oo, ayaw na nilang Sabi nung kaibigan ko, which is tingin ko tama, magkukodita sila, mag-i-involve sila sa military adventurism, tapos mabibigo. Pag nabigo, anong mangyayari? O di court martial kayo. Sabi niya, mabuti kung maging senador ka tulad ni Trillanes. Mabuti kung ma-appoint ka pa rin sa gobyerno tulad ni Nicanor Faildon. Paano kung wala? Wala ka na, ordinaryong civilian ka na lang. Sayang, samantalang yung ranggo mo, mataas ang ranggo mo. Pwedeng kung nag-retire ka sa military, yung retirement mo malaki. Yun, nasasayang, sabi niya. Itong ganitong pagtitipon, ngayon siguro may mga officials diyan sa grupo na yan na DDS, inimbitahan nila si Duterte. Pero hindi naman yan yung tipong magplano ng kudita. Wala, ang kudita ngayon, mayroong kumbaga may mga retired generals, retired officers ng military, ng PNP na nangangarap na magkaroon ng kudita na susuportahan ng tao. Pero hindi mangyayari yan. Kahit si Duterte, si Digong, siyempre gusto nilang mangyari yan. Pero, ang problema, wala namang suporta sa military. Kahit yung people power. Siyempre gusto nilang mag-people power na. Kasi pag nag-people power, matatanggal si PBBM, uupo si Sara. Ang tanong, kaya ba nilang mag-people power? Kaya ba nilang mag-kudita? Wala. Ang magagawa lang talaga nila, mag-ingay. Tapos pag nag-iingay sila, papalabasin nilang, grabe ang suporta nila. Yan lang naman ang ibig sabihin niyang,
ano lang yan, Christmas party. Kaya lang, siyempre, nai-excite yung mga sila General Macanas, sila retired General Macanas, sila retired Captain Dado. Sabi nila, wow, nagtipon-tipon na ang mga retired generals. Nandun si FPRRD. Oh, may niluluto? Yun. Tapos, sino ba ang natatakot sa pagtitipong ito? Yun. Oh, di ba? Ganon yung pinapalabas nila dyan.